Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Ipagdiwang natin ngayon ang ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay ating madidinig sa Ebanghelyo at tayo ay tinatawagan tulad ni Jesus na maging bukas sa pagbabago upang ang ating mga sarili ay tunay na mabiyayaan ng kaligtasan. Minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham,
Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mo pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-ibig, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo ay maging kanyang bayan. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating magawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, ang ating mga pagbasa ay nagsasaad sa atin ng maasasabi natin isang bagay, no? Pagbabago. Pagbabago. At itong pagbabago na ito ay kinakailangan upang tayo ay makamit ng kaligtasan, ibig ng Panginoon sa ating buhay. Ang isang tao na hindi maghahangad ng pagbabago sa kanyang buhay ay hindi tunay na nakakaunawa sa kanyang katayuan, sapagkat kaya nga naparito ang Panginoon, naging tao ang Diyos, ipinanganak, nakipamuhay sa atin upang magbago ang tao. Magbago mula sa kanyang kinasadlakan na pagkakasala patungo sa biyaya at grasya ang buhay ng Diyos. 3 bagay ang kinakailangan sa pagbabago. Ito ay yung pag-iwan, pagtitiis, at yung luwalhati na makikita natin sa 3 pagbasa. Mula sa unang pagbasa na nanggaling sa Genesis, pangalawa sa sulat ni San Pablo, at yung pangatlo, ang mabuting balita ayon kay San Mateo.
Upang magbago, kinakailangan mong lisanin iyong natura, iyong kinasusuungan na katayuan. Doon sa Genesis, ipinakita sa atin, sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa lupain ito na iyong kinamihasnan, at pumunta ka doon sa aking sasabihin na iyong na lupang pangako. Walang malinaw na direksyon, walang detalye, pero may pangako ang Diyos. Iniwan ni Abraham ang kanyang ginhawa, yung kanyang seguridad, yung mga kinamihasnan. Isipin lamang ninyo, halimbawa sabihin sa inyo, umalis ka dito sa Pilipinas, pumunta ka sa gitnang silangan, doon kita ipinadadala. So, lahat ng, ito'y napakahirap, Hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon. Hindi natin batid kung ano ang ating dadatnan, Pero ang alam lang natin, ang Diyos ang siyang nag-uutos. Sa panahon ng Kwaresma, kinakailangan natin na lisanin ang ating lumang katauhan. Hinihingi ng Diyos na iwanan natin yung ating mga kasalanang paulit-ulit. Yung mga tinatawag nating favorite sins, na mga kahinaan na doon tayo palaging na inuukulikil ng ating kalaban. Hinihingi ng Diyos na iwanan natin, halimbawa, ang galit sa ating puso, o kaya naman ang isang masamang ugali, o kaya naman ang ating katamaran, o ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Walang pagbabago na mangyayari sa ating buhay kung hindi tayo magiging matapang na iwanan ang luma nating buhay. Walang paglago na mangyayari kung walang pag-alis. Ang ating pananampalataya ay pagsunod sa Panginoon na tumatawag sa atin na magbago ng ating sarili araw-araw. At kung gusto nating tunay na matupad ang kalooban ng Panginoon, kinakailangan nating bitawan ang masamang nakaraan. Pag-iwan. Pangalawa, pagtitiis. Mahirap ang gawain ng pagbabago. Datapwat, ito ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, makibahagi ka sa pagdurusa para sa Ebanghelyo. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, alam natin na ito ay hindi madali. Dahil iba yung natural na nais ng ating katauhan. Kapag pinili natin na magbago, ay dapat tayong maging handa na magsakripisyo. Pag pinili mo maging tapat sa gitna ng katiwalian, dapat kang manindigan at maaari kang batikusin sa iyong ginagawa.
Kapag pinili mo na magpatawad, ay masakit iyon. Pero alam mo na kahit na masakit, yun ang tama. Kapag tumanggi ka sa pagdaraya, maaring ang iyong mga kaibigan ay iba ang maging tingin sa iyo. Hindi ka nakikisama. Pero palagi nating sinasabi, no? Kinakailangan na ipaglaban mo ang Panginoon kung tunay kang alagad ni Kristo. Dahil kung hindi mo naman ipaglalaban ang iyong pananampalataya, anong silbi na tawagin kang isang disipulo ng Panginoon? Ang kabanalan ay hindi komportable. Ito ay nangangailangan ng tapang na suungin ang kahirapan katulad ni Jesus. Ang pagdurusa natin sa ating buhay ay tanda ng ating pakikiisa sa Panginoon na nagbata ng kahirapan para sa bawat isa sa atin. Minamahal na mga kapatid, yan ang tunay na pagiging alagad. Ang sundan si Jesus, hindi lamang sa mabubuting bagay o sa magaganda na mga panahon, kundi pati sa Kalbaryo. At ito ang magdudulot sa atin sa ikatlong punto. Ang luwalhati ng Diyos ay mararanasan pagkatapos ng krus. Sa ating ebanghelyo, nakita natin yung pagbabagong anyo ni Jesus. Ito ay pagpapaalala sa atin. Si Jesus ay Diyos, pero kinakailangan niyang dumaan sa Kalbaryo, sa Biyernes Santo. Kung walang Biyernes Santo, walang muling pakabuhay. Yan ang totoo. Dahil ang muling pakabuhay, ang kaluwalhatian, naganap lamang dahil sa paghihirap at kamatayan ni Kristo. Dalawang uri ang krus. Ang krus na walang Kristo at ang krus na may Kristo. Ang krus na walang Kristo ay yung walang pananampalataya na paghihirap ng tao, na kung saan ito ay ating mararanasan sa ating buhay. Yung kahirapan, yung sakit, yung pasakit, yung mga pang-araw-araw na mga paghihirap. Pero kung wala kang pananampalataya, wala doon si Jesus, ito ay magiging mabigat sa ating buhay. Mabigat dalhin, mabigat pasanin. Pero ang krus na may Kristo, may pananampalataya, may pakikiisa sa Panginoon, magdudulot sa atin ng kaligtasan at tunay na kaligayahan. Ito ang may luwalhati. Ito ang mayroong pagbangon. Minamahal na mga kapatid, kung hindi tayo dadaan sa Biyernes Santo, hindi natin makikita ang liwanag ng muling pagkabuhay. Kung kaya't sa pagbabago natin, alalahanin natin kahit na mahirap, darating ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sa huli ng ating ebanghelyo,
sinabi ng Panginoon, huwag niyo munang sabihin yung inyong nakita na pagbabago anyo sa akin, yung kaluwalhatian, hanggat hindi ako namamatay at muling nabuhay. Minamahal na mga kapatid, ang ating pagtitiis dahil sa pagbabago ay dapat nabibiyayaan at iniaalay sa Panginoon. Dahil kung sa ating sarili lamang nakalakasan tayo kukuha ng lakas para sa pagbabago, tunay tayong mahihirapan. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, no? No, ang mga apostol ay nagulumihanan, natakot dahil sa hindi nila maipaliwanag ng mga pangyayari sa kanilang harapan, na nagbago ang Panginoon. May mga tinig na nagsasabi na ito nga sa harap nila si Jesus ay Diyos, anak ng Ama. Ano ang sinabi ng Panginoon nung sila'y nakasubasog dahil sa takot? Tumindig kayo, huwag kayong matakot, dahil nandoon siya. Si Jesus ang tangi nilang nakita. Mga kapatid, sa hirap ng pagbabago, ang ating lakas manggagaling kay Kristo. Kinakailangan mo lamang humakbang, gawin ang tama, tunay na iyong isaloob na kaya mo ang lahat ng bagay, hindi dahil sa iyong lakas, kundi sa lakas na ibibigay ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na magbago sa iyong buhay, at ang mga bagay na hindi mo inaakala iyong magagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya, minamahal na mga kapatid, tayo ay huwag mawalan ng pag-asa, huwag mawalan ng tiwala sa Panginoon, sapagkat ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin ang umaakay sa atin sa pagbabago, sa kaligtasan, sa buhay, sa kaligayahan walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, atin ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may pitong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nangabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig ng mga apostol mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos Ama na ibinubunyag na si Jesus ay ang kanyang anak na minamahal. Anak din tayo ng Diyos na umiibig sa atin, kaya't buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagpatotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan na ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos sa mga makapangyarihan, pakinggan mo ang mga minamahal mong mga anak. Ilapit mo kami lalo na sa iyong puso upang matuto kaming magbago mula sa aming pagkasalawahan at paglayo sa iyo patungo sa iyong pagmamahal sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pag-aalay. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaparihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pakakatalagang para sa kapwa ay magdusa, upang akayin ang lahat sa pakabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol at ni San Bartolome na aming patron at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang makakapatid sa iisang pamilya ng Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon at kapatid na si Jesucristo. Sabay-sabay po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan
ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Masaya natin ngayong ibahagi ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo lahat. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon Magsiupo. po ay ating babasbasan ang mga nagdiriwang ng kaarawan at mga may anibersaryo ng kasal sa buwan ng Marso bilang unang linggo ng buwan. Mangyari lang na pumarito po dito sa harapan para sila ay basbasan. Lahat po ng birthday celebrants at saka mga yung pong wedding anniversary sa buwan ng Marso ay pumarito sa harapan dito para sila ay basbasan. Kaunti lang talaga sila, no? Okay. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at bukal ng buhay, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay at sa banal na buklod ng pag-iisang dibdib. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan at ng mga mag-aasawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa araw na ito o sa buwan na ito ng Marso. Para sa mga nagdiriwang ng kaarawan, pagpalain mo sila, Panginoon, sa pamamagitan na iyong patuloy na pananahan sa kanila upang matamasa nila ang darating pang mga maraming masasayang taon, kapiling ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo, pakalooban mo po sila ng biyaya na manatiling tapat sa kanilang sinumpaan sa hirap at ginhawa, naway manatili silang nagmamahalan at makaisa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Kupkupin mo silang lahat, Panginoon, sa iyong kalinga at pagmamahal upang sa kanilang pagpupunyagi ay maranasan nila ang iyong walang hanggang pagpapala. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristo, anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system, ang kabuoang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,428,023 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito alay natin sa ating patron San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnanobena tuwing Martes 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome. Ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay
at tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patrong si San Bartolome. Kung meron po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating First Friday Devotion. Meron po tayong Holy Hour pagkatapos ng 5:30 p.m. Mass at kumpisalan at sa Dawn Procession sa darating na Sabado, March 7, sa ganap na 4:30 a.m. Ito ay magsisimula sa patio ng ating simbahan at matatapos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. At malugod din po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Notice of Ordination. Nais po naming ipabatid sa lahat na si Seminarian John Kenneth Abante de Pasukat, anak ni na Ginoong David de Pasukat at Ginang Luz Abante, na ipinanganak noong January 21, 1998 at bininyagan noong March 15, 1998 ni Reverend Monsignor Antonio S. J. Morteliro sa Our Lady of Perpetual Help, Parish, Project 8, Quezon City, ay oordinahan sa banal na orden ng diakono sa darating na March 19, 2026 sa ganap na ika-6 ng gabi sa St. Gabriel the Archangel Parish, Caloocan City. Ipagbigay alam lamang sa opisina ng ating parokya ang anumang hadlang o pagtutol upang ang kanyang ordinasyon ay hindi matuloy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Bukas po, Marso 2, ay kaarawan ng ating mahal na obispo, ang ating minamahal na Pablo Virgilio S. Cardinal David. Kaya ialay natin na isang ama namin, Panginoong Maria, isang luwalhati para sa Kanya. At siya ay patungo din bukas sa FABC meeting, ang Federation of Asian Bishops Conference, kaya hindi siya makapagdiriwang ng kanyang kaarawan dito ngayon. Alam natin na siya ay talagang maraming responsibilidad dito sa ating diocese, sa National Conference, sa Federation of Asian Bishops, sa Asia, at maging sa Roma, sa Roman Curia ng ating Santo Papa Leon. Kaya taos-puso natin ialay ang ating panalangin para sa kanyang mga intensyon. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. sabay-sabay, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. San Roque, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Nieva, Ipanalangin mo kami. San Bartolome, Ipanalangin mo kami. lahat ng mga santo,
ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko natin ating ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, itulot mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang pag-ibig at ang pagbabasbas ng Panginoon, ipalaganap ang biyaya niya sa lahat ng tao. Salamat sa Diyos.